umaga sa ating lahat. Kumusta naman kayo? Kumusta ang inyong bakasyon? Nag-enjoy? Mabuti naman at kayo ay nasisiyahan sa inyong bakasyon. Muli, ako ang inyong guro, Binibining Junina Balnosis, umaaari niyong tawagin Teacher Jo. Ako ang magsisilbing guro ninyo sa asignaturang Araling Panlipunan sa Ikawalong Baitang. Handa na bang matuto lahat? Okay, mabuti naman. So ngayon, bago tayo magsimula sa ating leksyon, sa araw na ito, maaari bang tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin? Christine, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin sa umagang ito? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinagpupunihan at nasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. At sa oras na ito, na kami ay muling narito. Gabayan niyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan po kami ng dalino at lakas upang magampanan po namin ang aming mga tungkol. Buksan mo po ang aming isip at puso sa mga bagong kaalaman na aming matututunan. At nawa ay maging kagamit namin ang mga ito sa aming buhay at sa pagtulong sa aming kapwa. Ikaw po nawa ang maluwalhati sa lahat ng aming katagumpayan sa araw na ito. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sa muli, magandang umaga sa lahat. Bago tayo umupo, maaari bang pakipulot muna ang mga basura sa inyong ilalim ng inyong upuan at pakiayos na rin ang inyong mga upuan at lamesa. Para sa ating attendance, sino ang mga lumiban sa ating klase ngayong araw? May lumiban ba? Okay, magaling. Lahat tayo ay kompleto. Dahil tayo ay kompleto, bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating mga sarili. At dumako naman tayo ngayon sa ating mga pamantayan sa loob ng ating silid-aralan or sa ating klase. Gamit ating katakin ng ating pamantayan, gamit ang tono ng leron-leron sinta. Handa na bang lahat? Sabay-sabay nating kantahin ang leron-leron sinta. Mga pamantayan na dapat tandaan sa ating pag-aaral ay huwag kalimutan. Tumuko ng gusto, mabuti na mabuti, unawain lahat yung sinasabi. Kung nais sumagot, itaas ng kamay, tumayo ng maluwi, magsalita ng malinaw. Biglang pagkakataon, yaong ika naman, upang lahat tayo ay may matutunan. So maraming salamat sa inyong partisipasyon. Sana isa-isip at huwag kalimutan ang mga alintuntunin natin sa loob ng ating silid-aralan. At sa puntong ito, maaari ko bang malaman kung naaalala pa ba ninyo ang ating tinalakay noong nakaraang leksyon, noong nakaraang aralin natin? Bakit walang sumagot? Nakalimutan ba? So ngayon, ating alalahanin, sariwain or himay-himayin ang mga kaalaman natin sa Araling Panlipunan gamit ang talagayan ng maalaala bukaya. Meron tayong globo sa ating harapan. Sino ang makaalala ng mga kontinente ng daigdig? Ilan ba ang kontinente ng ating daigdig? Hindi ko marinig. Meron tayong 7 kontinente. Okay. Sino nakapagtuturo sa akin ng mga kontinente sa daigdig? Meron tayong globo at hanapin ang lokasyon ng bawat kontinente sa ating daigdig. Okay. Sige, Maria. Okay, very good. Unang kontinente ay Asia, kung saan ang Pilipinas ay matatagpuan sa Asia or nababahagi sa kontinente ng Asia. Okay, very good. Next, Lester. Okay, Europe. Naalala pa ang Europe. Kaya ang Europe naman ay ang pinakamalaking kontinente ng ating na matatagpuan sa daigdig. Maraming bansa ang nasasakop sa Europa or Europe. Okay, very good. Andito ang Europe. Okay. Yes, Nardo. Okay, South at North America. Okay, very good. Dito matatagpuan ang South America at isa sa mga bansa ang makikita sa South America ay ang Brazil, Peru, or yung mga Latin countries. Ano pa? Okay, Oceania or yung Australia. Okay, very good, Charlie.
Ano pa? Meron pa ba? Okay, meron pa. Ang Antarctica or sa pinakamababang bahagi ng ating globo. Okay? Yun lang ba? Asia, Africa, Europe, ano pa? South and North America, Antarctica, Asia. Okay, yun lang. So ngayon, dala ko naman tayo sa mga karagatan ng daigdig. Ito ang mga karagatan na kilala or sila yung malalaking karagatan na matatagpuan sa ating globo. Hanapin ang lokasyon ng mga karagatan. Okay, thank you Lester. Meron tayong Dagat Pasipiko, Atlantic Ocean, Indian Ocean, at marami pang iba. Okay. Magbigay naman ng mga planeta sa solar system. Hindi natin makakalimutan ng planeta dahil ito ay pinalakay na sa atin simula pa ng grade 1 tayo. Okay, meron tayong 8 planeta at 5 dwarf planets. So ngayon nakikita ko na naalala niyo pa pala ang ating talakayan. Dahil ito ay konektado sa ating susunod na tatalakayin. Bagong lahat, bago tayo tutungo sa ating susunod na tatalakayin, maglalaro muna tayo. So tayo ay maglalaro. Ang tawag ng ating laro ay Pop the Balloon. So meron akong inihandang 3 balon dito sa harapan. Ang gagawin nyo lang ay ipapop or ipipin ang logo na nasa inyong harapan at meron itong mga tanong na nakapaloob sa logo nito. Ang gawin nyo lang ay sasagutan ang bawat katanungan. Lester, para sa unang manlalaro, Lester, magbigay ng apelyido ay number 5. Okay, ang panglimang apelyido na nasa ating attendance ay si Antiquesa. So Antiquesa, ikaw ang unang manlalaro. So ang katanungan ay, kung ang mundo ay bilog, paano kaya yung mga tao sa ilalim naglalakad pa rin ba sila ng diretso o baliktad na? Ang iyong sagot ay, okay, very good. Naglalakad pa rin sila ng diretso. Okay? Pangalawang manlalaro, Lynette, magbigay ng numero. Pangatlo. Okay, ang pangatlo ay si Moson. So, Moson, ang iyong katanungan ay, kung laging may tectonic plates, ibig sabihin may mga tectonic forces din sila sa ilalim ng lupa. Pwede? Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong sagot. Magbigay ng numero, Narlo. Number 12. Okay. Hamison. Okay. Ang iyong katanungan, Hamison, ay, bakit kaya laging may earthquake tuwing magkaaway ang mga kontinente? Okay, magaling. Ito ay force o ito ay epekto ng paggalaw ng mga kontinente kaya nagkakaroon ng earthquake or gumagalaw yung ating mga plates. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Sa inyong palagay, base sa ating laro, ano kaya ang magiging talakayin o aralin natin sa araw na ito? Meron na bang idea? Yes, Oliveros. Okay, paggalaw ng dibdib. Malapit na. Pisikal na katangian ng daigdig. Tama. Geografiya, Lester. Tama, very good. So, ngayon, allow me to represent ang ating mga layunin. Ito ang magsisilbing gabay sa ating aralin or diskusyon para sa araw na ito. Okay. Para sa ating layunin. Maaari bang pakibasa, Lester? Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang una na kapagpapaliwanag ng bawat pisikal na katangian ng daigdig. Pangalawa, na iisa-isa ang bawat istruktura ng daigdig at panghuli, nabibigyang halaga ang mga bahagi ng globo. Maraming salamat, Lester, sa pagbasa. Okay. Dahil nalaman na natin ang ating aralin, dadako tayo sa ating unang gawain. Handa na ba ang lahat?
Hindi ko marinig. Handa na bang lahat? Okay, mabuti. Para sa una nating gawain, ang una nating gawain ay pinamagatang talaan ng mga globo. Makikita ninyo sa inyong harapan ang mga talaan ng mga globo. Kaya ang panuto, sabay-sabay nating basahin, tuklasin ang mga salita na makikita sa loob ng globong nagniningning. Pagkatapos, bumuo ng tanong na ang sagot ay ang salitang makikita sa loob ng globo. Okay, sabay-sabay nating tuklasin ang mga salita na napapaloob sa globo. Bago yan, nabigay muna ako ng halimbawa. Okay, bonus points. Ito ay sagutan ninyo sa kalahating papel. Okay. Okay. Halimbawa, ang salitang Ecuador. Ano ba ang maaaring itanong sa salitang Ecuador? Okay. O, pwede rin, ano ang tawag sa guhit or katang-isip na guhit na makikita sa globo? At ang sagot ay Ecuador. So, yun ang halimbawa. Okay. Sabay-sabay natin alamin ang mga salita na mapapaloob sa ating globo. So, ito na. Una, meron tayong Ecuador. Pangalawa, daigdig. Meron tayong daigdig. Pangatlo, klima. Pang-apat, Antarctica. Pang-lima, kapuluan. Pang-anim, meridian. Bundok. At panghuli ay ang Pacific Ocean or Dagat Pasipiko. Okay, sagutan ang gawain sa loob ng 5 minuto. Tapos na ba? Okay, dahil maingay na, mukhang tapos na. Okay, ipasa ang mga papel sa harapan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, dahil nabigyan na natin ng Ecuador kanina, sino ang makakapagbigay ng katanungan tungkol sa salitang daigdig? Marami tayong makikita na mga living things at non-living things sa ating daigdig. Okay, yes, Lester. Ang katanungan ay, ano ang tawag sa lugar na ating dinedethan? Yun ay daigdig. Okay, maraming salamat. Ano pa? Sa klima naman. Okay. Ano ang tawag sa pagbabago ng panahon? Kaya ng tag-ulan, tag-init, tag-araw? Okay, yun ang klima. Maraming salamat, Lynette. Sa Antarctica. Yes, Lester. Okay, maraming salamat. Sa kapuluan, Mia. Okay, very good. Ang Pilipinas ay binubuo ng maraming kapuluan. At ito ay napapalibutan ng tubig. Very good. Meridian. Ano ang maaaring itanong? Or maaaring makatanong, ano ang sagot ay meridian? Sino ang makakasagot? Wala? Okay. Ito ang tawag sa linya na naghahati na sa globo ng iba't ibang hemisphere. Okay, very good. Narlo, thank you so much. Sa bundok. Anong maaaring itanong ang kasagutan ay bundok? Ito ay napapalibutan ng mga kahoy. Tinitirhan ng iba't ibang klaseng hayop. Maraming salamat, Lester. At panghuli, Pacific Ocean. Okay? Yes, Lynette. Okay. Ano ang pinakamalaking dagat na makikita sa ating globo? Okay, very good. Ito ay Dagat Pasipiko. At ngayon, tapos na tayo sa ating gawain. Dadako naman tayo sa ating talakayan or talayin. Ito ay sabay-sabay, geografiya ng daigdig sa ika-8 baitang. Sino ba makakapagbigay ng makakapagpaliwanag
magpaliwanag kung ano ang geografiya. Ano ang tinutukoy ng salitang geografiya? Okay. Kapag tayo ay nawawala, saan ba tayo dapat pumunta? Okay. Very good. Ano pa? Ano ang basihan ng ating mga oras? Umaga at hapon, AM or PM, ito ay nababagi sa geografiya. Katangian ng ating daigdig. Ano pa? Okay, yun lang. Okay, maraming salamat. So, ang geografiya, ito ay nagmula sa salitang Griego na geo o daigdig at grafia na naman, ibig sabihin, paglalarawan na nangangahulugang paglalarawan sa daigdig. Ang geografiya ay ito ay inilalarawan natin ang ating daigdig, mapakilimangan, iba't ibang bundok, ano pa, lokasyon, topografiya, at marami pang iba. So ngayon, tingnan ninyo ang ating globo dito sa ating harapan. So, ating ilagay sa ating imahinasyon na ito ang ating mundo, ating ginagalawan at tinitirhan. So, ito ang daigdig or ito ang Earth. So, ang ating globo ay may iba't ibang bahagi. Ito ang crust, mantle, at core. Okay. Sino makakapagturo ng tatlong bahaging ito dito sa ating globo? Okay, sige Narlo, subukan. Okay, magaling. Sa gitnang bahagi, meron tayong core. Dito sa medyo gilid, meron tayong mantle. At ang pinakaunang bahagi ay ang crust. Alamin natin kung anong mga binubuo or alamin natin ang binubuo ng mga layer ng ating, o iba't ibang layer ng ating globo. Una, sa crust. Okay, saan nga banda ang crust? Ito ay outer layer ng ating globo. So ito ay matigas at mabatong bahagi ng daigdig. Umaabot mula sa 30 to 65 km palalim mula sa kontinente at 5 to 7 km naman sa mga karagatan. Ang pangalawang bahagi ay mantle. So ito ay nasa gitnang bahagi. Sunod ng core. Alamin natin ang mantle. So isang patong ng mga batong napakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi ito. Okay. So dito, ang mga bansa o ditong bahagi nito ay mainit. Pangatlo, ang crust, ay ang core, sorry. So ang core, ito ay kaloob-loobang bahagi ng daigdig na binubuo ng mga metal tulad ng iron at nickel. So ang plate naman, ito ay malalaking masa ng solidong bato na hindi nananatili sa posisyon. Okay, sunod. So, ang ating globo ay nakahati sa apat. Una nating pag-aaralan ang dalawa. Ang Northern, Southern Hemisphere at ang Equator. So, kung makita ninyo ang pula dito sa gitna ng ating globo, ito ay ang Equator. So, or katang-isip na hati. Ang mga bansa na malapit sa Equator ay nakakaranas ng mainit na panahon or klima. Okay, ang Northern Hemisphere naman or North at Southern Hemisphere naman ay ang South or Timog. So, dito sa ating globo, kung titignan nyo ang ating globo, saan bahagi kaya ng ating globo or mapa matatagpuan ang ating bansa? Sige, Kenneth, saan? Ituro mo nga. Okay, magaling. Ang ating bansa na Pilipinas ay nababahagi sa Southern Hemisphere or silangan or Timog pala, sorry. Okay, ang pangalawang bahagi ng ating globo ay Eastern Hemisphere, silangan at Western Hemisphere or kanluran. At ang tawag sa guhit na pataas ay prime meridian. Ang patagilid, ang tawag doon ay Ecuador. Ulitin ko. Ang tawag sa pataas ay prime meridian at ang patagilid naman ay Ecuador. So, ito na. Okay. Kung makikita nyo, ang ating globo ay nahahati sa apat na hemisphere. Merong Eastern Hemisphere, West, South, at Northern. So dito natin makita ang lokasyon ng iba't ibang bansa at ang mga borders naman na nakapalibot dito. Halimbawa, ang mga malalaking bundok at ang mga malalaking dagat. So, ang nasa larawan ay ang North Pole, Arctic Circle, at Antarctic Circle or South Pole. So sa North Pole ay
ang primary dyan ay 0 degrees at 90 degrees naman sa South Pole. So, ibig sabihin sa South Pole ay malamig na, makikita ang mga malalamig na bansa. Okay, ang meridian. Ano nga ang meridian? Ito ay mga guhit, patimog at pahilaga na nagsimula sa isang pulo patungo sa isang pulo. Sa salitang Latin na nangangahulugang tanghali. Okay. Meron tayong AM or ante-meridian na ibig sabihin bago sumapit ang tanghali. At PM naman ay post-meridian or pagdalipas ng tanghali. So dito natin makikita na merong mga bansa na nakakaranas ng tanghali or nakakaranas ng PM at AM. Depende sa lokasyon nito sa ating globo. Okay, next, parallel. Okay, ito ay mga guhit na kaagapay sa kapwa nitong guhit at walang paraan para sila ay magkasalubo. So meron tayong apat na mahahalagang parallel. Arctic Circle, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, at Antarctic Circle. Okay. Ang latitude naman, tawag sa pagitan ng dalawang guhit na parallel. So, ang mga guhit na pahiga or parallel, ito ay tinatawag na latitude. Kapag ang guhit naman na pataas, simula sa sa North Pole hanggang South Pole ay longitude. Sukat o pagitan ng dalawang guhit, meridian. Nakuha ba? Okay. Proceed na tayo. Okay. Pag-inog ng daigdig at batayang oras. Nakagagawa ng kompletong pag-inog sa kanyang axis sa loob ng 24 oras. Inaabot ng 365 or 1/2 na araw at 1/2 na araw sa bilis na 107,616 kilometro bawat oras ang pag-ikot ng daigdig. Sa klima naman, bihira naman ang pag-ulan at napakainit ng panahon sa ang isang puok tulad ng disyerto, kakaunti ang maraming mabuhay ng mga halaman at hayop dito. Gayon din sa mga lugar na lubhang napakalamig ng panahon. Kaya magbigay ng mga lugar na mayroong disyerto. Okay, sa Middle East, parte ng Asia, mayroong disyerto. At sa South Pole, ang malalamig na lugar o nakakaranas na malamig na panahon. Okay, so ngayon, para sa inyong patlong gawain, ating susuriin ang larawan. Anong makikita ninyo sa larawan? Ano ang ipinapakita sa larawan? Ito ay landslide or epekto or sanhi ng bagyo, typhoon, or tag-ulan. Ano ang mga posibleng sanhi ng pagbaha or pagka-landslide? Ito ay maaaring pagputol ng mga puno, pagbabago ng klima, ano pa? Ano ang mga epekto ng pagbaha sa mga tao at sa kapaligiran? Kung makikita ninyo, ang ating mga kapulisan o mga ahensya ng gobyerno ay nagtulong-tulong para matulungan ang mga natabunan ng pag-landslide. Okay, maraming salamat. Ano ang papel ng geografiya ng Pilipinas sa pagiging madaling kapitan sa pagbaha? Sa tingin niyo, anong papel ng geografiya? Okay, Lynette? Okay? Okay, very good. Sa pamamagitan ng geografiya, malalaman natin kung anong bansa ang malapit sa or prone sa baha. Ano pa? Anong mga bansa ang madaling lapitan ng pagbaha, pagulan, landslide, at marami pang iba. At nalalaman rin natin ang lokasyon ng isang lugar kung sa ang lugar na pinangyarihan gamit ang geografiya or lokasyon. Ano ang mga posibleng solusyon upang mabawasan ang epekto ng pagbaha, pag-landslide at maraming iba pa sa Pilipinas? Anyone? Okay, tree planting. Thank you so much. Ano pa? Maliban sa pagtanim ng puno. Alagaan natin ating kalikasan, magaling. Ngayon, para sa ating susunod na gawain, ang inyong gawin ay iguguhit ninyo ang pisikal na struktura ng daigdig at lagyan ng label. Okay. So, meron na tayong halimbawa ng globo sa harapan. Ang gagawin nyo lang ay lagyan ng label at yun lang, lagyan ng label. Kung maalala ninyo, pinadala ko kayo ng mga materyales. Kaya walang rason pa hindi kayo makagawa or makaguhit ng ating gawain. Bibigyan ko kayo ng 5 minutos para gawin ang pagguhit. Tapos na ba? Okay, tapos na. So, ipasa sa harapan. Okay, maraming salamat. Okay. Kumuha ng kalahating papel para sa ating pagsusulit. Handa na bang lahat? Okay. Sagutan ang bawat katanungan.
Okay, tapos na ba? Okay, tapos na. So, exchange your papers with your seatmates sa inyong katabi. At, i-check ang papel. Ito ang mga kasagutan. Tapos na. Okay, lagyan ng corrected by at pagkatapos, ibalik ang papel sa may-ari. Para naman sa ating takdang aralin, kung kukunin ang inyong kwaderno at isulat ang panuto, magkakaroon kayo ng pananalisik at ito ay ipapasa sa susunod nating pagkikita. Basahin, magsasagawa ng pananalisik tungkol sa isang particular na isyong pangkapaligiran na may kaugnayan sa pisikal na katangian ng daigdig. Okay, sa ating gawain kanina, nakita ninyo ang halimbawa ng mga isyong pangkapaligiran or mga epekto ng ating pagbabago ng ating klima or mga gawain ng mga tao. So, meron tayong halimbawa, pagtaas ng level ng dagat, pagkasira ng coral reefs, desertification at iba pa. Sumulat ng isang ulat na naglalaman ng mga katuklasan at mga interpretasyon nito. Pagkatapos ng paggawa ng pananalisik, inyong i-interpret ang inyong mga data at lagyan ng sources or reference. Ito ay ipapasa sa susunod na ating pagkikita. Okay, tapos na ba? Okay, tapos na. At ngayon, dahil natapos na ang ating talakayin, inaanyahan mo ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa the Father, the Son, Holy Spirit, Amen. Goodbye, class. Maraming salamat.